Okay, magandang umaga po sa lahat. Ako'y masaya po kahapon. Talaga namang parang nag-uumapaw po yung aking kaligayahan. Sa atin pong teksto po, doon po tayo sa Hebrews chapter 6. Ito po yung invitation po sa atin ng Biblia. Patuloy na pagbasa, pag-aaral po. Ito po yung ating makita. Sa Tagalog nga, mag-Tagalog lang tayo ngayon. Hebrews chapter 6 verse 1. Ang ating mababasa mga talata po, ito po yung nais ng Diyos na matanggap ng sino man sa mga dumadako po sa mga ganitong uri pagtitipon na sinasabing sila'y Kristiyano. Ang pinakamahalaga po, hayaan nating magsalita po ang Diyos. Ang Diyos po nagsasalita sa tao ngayon, hindi dahil sa preacher. Ang salita po ng Diyos nandito. At ating babasahin at hahayaan natin ang salita po ng Diyos ang magbigay unawa. Hindi yung tao. Tingnan niyo po, ang sabi diyan, ang akin pong mensahe is encouragement at invitation po, especially po sa church na ito, na ang sabi, therefore, right? Pag sinabing therefore, conclusion po yan ng earlier statement. Kaya mamaya pupuntahan natin yung chapter 5, kasi chapter 6 yan. Anong sinasabi niya dyan? Therefore, kasi conclusion nga ng earlier statement, pero gusto kong makita niyo po yung buod nun, yung decision na hinihiling niya. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, ang sabi niya. Kung magkaganon, iwanan natin. Iwanan na natin yung mga unang principles, yung basic po, yun yung mamaya makita niyo po yung classification ng gatas o milk. Ang invitation po ng writer ng Hebrew, iwanan na natin, sabi niya, yung mga unang principles. Ano yun? Yung gatas ng doktrina ni Kristo, at sabi niya, let us go on, unto perfection. Ang ultimate goal po, ako po sa aking unawa sa Biblia, kaya merong mga pastor at teacher, ang ultimate goal is, yun po, na ang believer po ay dumako sa perfection. Yung perfection po, yung growth, paglago. Not in the physical, but in the knowledge. Kasi ang pinupunto po ng Biblia, ang kausap dyan yung pong inner man. At dapat hindi manatili doon sa mga unang principles, right? Kaya in-enumerate po na yun. Ano yung mga yun dapat iwanan ng sabi niya? Not laying again the foundation of repentance from dead works. Number 1, repentance from dead works. Yan yung palaging pagsisihan mo, lahat ng kasalanan mo, ulit-ulit na pagsisisi sa kasalanan, walang katapusang pagsisisihan. Tuwing linggo lang yung ginagawa sa maraming churches. Again, the foundation and of faith toward God. Pag sinabing of faith toward God, ito po yung hindi nakakarating po doon sa pinakabuod po ng pananampalataya, paulit-ulit na lang. And then verse 2, of the doctrine of baptisms, marami po, hindi na natatapos ang usapan sa bautismo. And of laying on of hands, marami hindi na natatapos doon sa laying of hands, be healed. I rebuke you in the name of Jesus. Paulit-ulit na lang yan. And of the resurrection of the dead, marami hindi pa rin settle po sa resurrection ng mga patay. At yung huli po, yan ang nakakatakot. And of eternal judgment, hanggang ngayon, yung judgment pa rin ang pinag-uusapan. Yan po ang kanyang in-enumerate ng mga first principles na dapat ang sabi ng writer ng Hebrew, iwanan mo na yan. Basahin natin yung Tagalog po. Uli, nung 1. Kaya tayo'y tumigil na. Biro mo sa Tagalog diretsahan. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Dumating po sa punto ng sumulat ng Hebreo na hintuan mo na yung pagsasalita ng mga bagay ng unang aral ni Kristo, ang sabi niya. Ayun, in-enumerate niya. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag natin ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng etc. Right. Tapansin ninyo po mga kaibigan. Ang ideal church, pag pinag-usapan po yung standard po ng Biblia, hindi po yung number,
hindi yung dami ng pera, hindi yung ganda ng building. Yung quality ng mga taong nasa loob. Hindi mananatiling baby sila. Hindi mananatiling gatas ang kinakain. Dumatating sa panahon, kailangan mo nang ngumuya ng matitigas na pagkain. Yun po yung growth. Kaya sinabi po na therefore, alam niyo yung therefore, conclusion po ng unang sinabi, na yung first principles, tinawag po yun na, tingnan niyo po, ibalik natin sa chapter 5, as against po doon sa perfection. Ang sabi po ng writer ng Hebrews, marami siyang gustong sabihin patungkol kay Jesus Christ, patungkol sa Diyos. May problema lang. Of whom we have many things to say. Marami po talaga. Ako po, marami po kung pwedeng ipakita sa inyong turo mula sa Biblia. And I hope, wag po kayong mabibigla, wag kayong magsasawa. Kasi lahat po ng babasahin natin sa talata ng Biblia. Kaya lang ang sabi niya, and hard to be uttered. Mahirap sabihin. Bakit? Seeing, ye are what? Dull of hearing. Nung nagpunta po kami, last week po, nagpunta kami ng family namin doon sa Anda. Nakarating na po kayo sa Anda. Isang island po yun, napakaganda, parang Boracay. Ang maganda, hindi pa siya crowded. Maganda po. Kung may mga bata, pag nag-beach kayo, ang haba po ng shoreline ng mga bata po, hanggang dito lang yung tubig. And then, nakita ko po yung dati kong kilalang pastor sa Baptist. Nag-uusap kami, nakita ko, nag-open po siya ng mind niya sa doctrine kasi nag-aaral siya, nagpalit na rin siya ng doktrina, kaya kinas out din siya ng grupo ng kilala namin dati. Sabi niya, nagkwento ko ng konti, pastor po yung tawag sa akin, although hindi ang nagpapatawag na yun. Balik ka, gusto ko mag-usap tayo kahit walang tulugan. Ayun ang hinahanap ko. Sabi ko, babalikan kita by July. So, yun po yung prayer ko, yung may mga taong willing na mag-aral, makipag-aral, at walang iba pong may tataas doon kundi yung Diyos hindi yung tao. Hindi yung tao, kundi yung salita ng Panginoon. At pakinabang po yun sa believers. Tama, scientifically po, pakinabang din yun. Pag ang utak mo'y palaging gumagana yan, maraming natututunan, healthy ka. Kahit sa ka magpunta, yung mga nahihiya at natatakot po, huwag kayo manatiling ganon. Kaya kayo nahihiya at natatakot kasi hindi nyo alam. Pero once alam ninyo at pinapractice ninyo, gagaling kayo. Para lang pagkanta yan Yung mga sintonado, huwag yung tanggapin, sintonado kayo. Mag-practice kayo. Ganun po. Lalo nung maganda, i-practice natin yung pag-witness ng salita ni Diyos. Pero dapat alamin natin. Kasi, pag naunawaan mo yung gospel of Christ, di ba, ano yung naramdaman mo? Hindi ba yung nakalaya ka sa takot, sa guilt, yung palagi mong iniisip, kasalanan. Di ba nakalaya ka? At lalo mong ma-appreciate yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa Kristo, hindi ba gusto mong ibahagi sa tao yan? Gusto mong ibahagi sa tao yan? Alam po niyo, ang mga tao sa mundo, maraming tao dyan, depressed ngayon. Maraming tao dyan, yung guilt nila palaging nandun at judgmental. Lalo na yung labas-pasok sa mga simbahan na akala mo righteous, sila lang ang righteous. Tapos yung iba hinahatulan. Once na ang tao po, marinig talaga po yung mabuting balita ni Kristo na meron ng kapatawaran, bayad na lahat ng kasalanan mo at nakikipagkasundo ang Diyos. Yung mga tao po sa labas, makikinig, hihintot makikinig. At magpapasalamat sila kasi yun lang ang narinig nilang nagbigay ng refreshing sa mind. Kasi ang marami po ang isinisigaw, masusunog ka sa impyerno, paparusahan ka ng Diyos, si Satanas ang di ba? Satanas, demonyo, impyerno palaging narinig mo sa mga di ba? Pero ang mabuting balita, wala po yung ganun Wala pong puwang sa gospel of Christ yung ganung uri ng mensahe. Now, with that regard, ang tanong, ilan po yung nakarinig niyan? Nakita niyo po, kakaunti. Pag tinignan niyo po ang percentage ng professing Christians, napakakunti. Kamukha nga, pag nangyari, naghanap ka ng taong sabi mong, sino yung mga taong tunay na Kristiyano dito?
Paano makikilala? Sa itsura? Tanungin mo. Paano kang naligtas? Anong pinapaniwala mo kay Kristo? Pag nagsalita, malaman mo kung siya'y tunay. Tama? Ganon din yung pag nagtabi yung Inchik at Koreano, paano makikilala? Kausapin mo. Yung isa Korean lang, yung isa Chinese. Ganon din po ang Christianity. Hindi nakita sa itsura yan. Kausapin mo. At lalabas kung siya'y tunay. Tama po ba? Ganon po yung sitwasyon na common sense naman. At dapat doon po tayo nananatili. Kaya, ang invitation po is, let us go unto perfection. Ang nakita ko po, na yung sinasabing first principles ng in-enumerate kanina, yun po yung gatas. Tingnan niyo po, Hebrews 5:12. Gatas po yun. Eto, sabi niya, for the time ye ought to be teachers, dapat sabi niya, may panahon na teacher ka na. Hindi lang tagapakinig. May time, ang isang mananampalataya, ang mananampalataya po, dapat student of the Bible. Ang student of the Bible, hindi po yung nasa Bible school. Yung nasa church. Lahat ng believer dapat nag-aaral ng Biblia kasi yan ang buhay natin. Di ba? Kaya bakit ka naniwala kay Kristo? Huwag naman dahil sa sinabi lang ng pastor. Dapat ikaw mismo, totoo ba yung sinasabi ng pastor? Saliksikin mo yung laman ng aklat na ito. At pag nagpatuloy ka sa ganon, pambira, dapat, sabi, dumadating time, magiging teacher ka na rin. Kaya yung mga anak natin na yan, dapat sila po talaga yung turuan ng magulang patungkol sa pananampalataya. Kasi, pag nahiwalay sa inyo yan, at may nakausap na ibang mga tao yan, baka may magturong iba. Baka pag uwi sa'yo, iba na yung laman ng utak niyan. Magdidebate na kayo. That's dangerous. Kaya ang teacher talaga po ng mga anak natin, walang iba kundi tatay at nanay sa family. Ang pastor talaga ng pamilya, yung tatay at nanay sa family, hindi si pastor. Pastor siya sa church. Pero when it comes to your family, ang pastor yung tatay. Kasi ang authority sa tahanan, hindi yung pastor, yung tatay, the head of the family. Ang pastor nung nanay at anak, yung tatay. Unless tawagin ng tatay si pastor para magturo sa inyo, dun siya papasok. Hindi siya pwedeng mag-assert ng authority according to the scriptures. The head of the family is the father. Maliwanag po yun. Unless you invite si pastor, yun, pasok siya. Ganun po siya. Kaya ang responsibility talaga nasa parents. Balik natin, Hebrews 5:12. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Sabi niya, dapat teacher ka na, pero bakit kailangan ka para uling turuan ng mga unang prinsipyo ng salita ng Diyos? And are become such as a need of milk. Bakit puro gatas pa lang ang kailangan mo and not of strong meat? Dapat karni na ang kinakain mo, ang sabi niya. Next verse, 13. For everyone that useth milk. Pag ang naririnig nyo, panay milk, yung nagtuturo, ang sabi niya, is unskillful in the word of righteousness, for he is a what? A baby. Pag ang palaging naririnig mo, yung milk lang, yung nagtuturo, sabi niya, baby yon. Kaya normally, sa karamihan po ng makita natin, nakakawa yung mga miyembro sa mga churches, ang dami. Kasi ang kanilang natatanggap ay kung ano yung sinasabi lang nung speaker. Kumuha ng isang verse, siya na yung nagpaliwanag, ang itinuturo kung ano yung kanyang alam. And most of the goal nila is to build the church, not in faith, but in number, and the physical aspect ng building, ng pera. That is man's scheme of things. Pero hindi pinapakain yung mga tao ng truth. Kinukulong sila sa ganung setup, yung preacher magaling,
magaling mag-speech, magaling magpatawa, makarisma. So kahit anong sabihin ng speaker, tanggap ng mga tao, oh, they love the preacher so much. But they don't know what is in the book. Anong nangyayari? They were being abused unknowingly. Inaabuso sila, hindi nila alam. At pag tinanong mo yung isang mananampalataya, ang kaligtasan, nawawala. Pag nawalang kaligtasan, susunugin ka sa impyerno. Huwag kayong magpapatatak kasi tataka ng 666. Kasi dadating yung Antikristo. Magugunaw na yung mundo. Pagbili nyo lahat ng ari-ari nyo, ginawa ni Kibulo yun. Nakakaawa po yung mga tao. Ako ay passionate sa study and sometimes nagagalit nga ako kasi naawa po sa mga tao. Some of the people po, I've seen so much po sa ministry. Ay, grabe po. Ayoko na magitin. Nakakarim-harim talaga. Ng mga trabaho ng mga... And the problem, pag may nakakita ng teaching ng truth, they hate the preacher kasi kakaiba sa general knowledge ng public. There's something wrong, di ba? Kung di tayo nakaalis doon sa time ng Kastila, ang marunong lang yung Pope, yung pari, yung lahat ng miyembro, mga Indio. Sunod ka lang doon sa leader. Wala na tayo doon. Nakalabas na tayo dapat sa ganon. Kaya dapat ngayon, ang believer ngayon, hindi na milk ang kinakain, dapat karne na. Balikan nyo, Hebrews 5:13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a baby. Kahit anong bait, kahit anong ganda, pogi, ganda na itsura, kahit anong naipon niyang kung ano man yan, baby yung nagtuturo sa'yo. So anong tatanggapin mo? Di gatas din, at pare-pareho kayo mga baby. That's not the will of God. Next verse, tinan nyo, 14. But strong meat belongeth to them that are of full age. Ganda nun. Even those, eto po yan, yung full age po, affected po ng next phrase, sabi yan, even those who by reason of use have their senses exercised to discern. Mababasa mo na yan, both good and evil. Merong discernment coming from the power and energy na scriptures po, yung believer, yung nandun sa full age. Because ang kinakain mo ng strong meat. Ano yung milk? 6:1, tinan nyo. Living, iwanan na natin yung principles. Pag principles po, yung primary, basic principles, yung pang prep, sabi niya. Pang elementary. Of the doctrine, let us go unto perfection. Alright? Isa pa po, i-compare natin yan. 1 Corinthians chapter 13. Dinadala ko po kayo sa antas nung thinking na ang Christianity po, hindi kayo dapat masiyahan sa nagsimba, umuwi, nagsimba, umuwi. Walang nagbabago at walang excitement at walang desire na tumaas yung antas ng unawa sa mga bagay ng Diyos. Dapat, pag alis po ng church, meron kayong daldalang katotohanan na hindi nawawala sa isipan mo yung kahit ikaw ay empleyado, kahit estudyante, kahit magulang, kahit businessman, yung balance ng buhay ng physical at spiritual, parehong nabubuhay ka doon. Lumalago ka sa physical, and yet lumalago ka rin sa spiritual. Yan po yung balance. At yan po yung kailangan po ng mundo. Tingnan niyo yung mundo natin ngayon. There's so much professing Christians. Pero ano nangyayari sa mundo? Yan, gera, digmaan. Bakit may digmaan ang Middle East? Because of wrong doctrine. Ang doctrine is paparating yung Kristo, papatayin lahat ng kalaban, kaya embrace ng Israel. Kaya lahat ng pinapatay doon, gina-justify nila, yan ay kalooban ng Diyos, patayin lahat mga yan. Wrong doctrine. Yun po ay
tapos na yung panahon ng digmaan sa history po ng Bible. Tinapos po ni Kristo yun. But because of wrong doctrine, biro mo, naghihirap ang mga tao, magkano isang set ng missile system? Kung yung perang inuubos sa pangpatay ng tao, ginamit sa pagkain at improvement ng mundo, di ba napakaganda ng mundo? Pero hindi eh. Because of wrong belief. Nag-uugat po lahat yan sa maling uri ng pag-iisip ng mga taong tinanggap. Kung anong pinapaniwalaan mo, yun ang gagawin mo. Tama po ba? Kaya pag naintindihan mo yung gospel of Christ, wala na reconciliation ang programa ng Diyos ngayon. Forgiveness. You reconcile yourself to God because there is the Lord Jesus Christ. Pinatawad ka na. Hindi nagalit ang Diyos sa tao. Wala nang cause para magalit. Kasi meron na nagbayad ng kasalanan, and that's the Lord Jesus Christ. And you cannot condemn other people kasi pareho rin kayo ng laman. Pag naintindihan mo yung kasalanan as a noun, na yung flesh, hindi ka na magko-condemn ng iba. Kasi pareho lang kayo ng flesh. Di ba napakagandang mabuhay na walang iniisip na ganon? Kung ganon ang isipan ng mga tao, magkakaroon po ng kapayapaan, magkakaunawaan ng bawat isa. Doon po papasok yung love thy neighbor as thyself. Correct? And that is in the mind of what you believe, which is the truth. Tama po ba? Pero pag naisip mo yung law, yung parusa ng Diyos, ang tingin mo sa tao ngayon, mga anak ng diablo, hindi anak ng Diyos, mga anak ng demonyo yan. Di ba? Kaya ginagawa ng Islam, ba't pumapatay sila? Kill all the infidels because they are the child of Satan. Doctrine din yon. Tama? Kaya yung little number of people na naintindihan gospel of Christ at sinasabi sa iba yan, alam nyo, kahit bakla at tomboy makikinig sa'yo. Yung mga bakla at tomboy, they were rejected sa maraming churches. Bakit? Kasi tinitining outward appearance eh. Pero sa totoo lang, kung i-judge mo yung bakla, bakla ka rin. Kasi pareho lang naman kayo ng flesh. But these people, pag narinig nila yung message ng reconciliation, makikinig sila. Okay? Yan po yung difference. 1 Corinthians chapter 13. During the time po ng writing ng Corinthians, tandaan po natin, alam po nyo, one thing na natutunan ko sa Bible, pag binabasa natin ang Bible, huwag nating ilalagay yung ating present life doon. Ang isipin natin, ano bang uri ng isipan at buhay yung mga taong sinulatan? Huwag yung sa atin ngayon kasi hindi po aakma. Tingnan nyo po. Again, guguhit po tayo for illustration. Right. So this is the cross. Yung Corinthians po, naisulat po dito yan, from 30 to 70 AD. Alright? Dito po naisulat lahat yung nababasa natin na New Testament writings sa first century. During po sa time na ito, ang sabi ni Pablo, ni Apostle Pablo, for we know in part, and we prophesy in part. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya. Ano ibig sabihin? Kumpleto na ba yung kaalaman nila sa panahon na yon? Do they have the perfect knowledge? Wala pa. Balik natin, 39 sa English. Kaya sabi niya, partly lang yung alam nila sa panahon na yon. Kaya, mas blessed po tayo ngayon sapagkat tayo pwede nating maintindihan ng buo. Bakit? Kasi meron ng perfect writings, kompleto na ang writings. Yung mga tao po dito noon, Old Testament lang ang meron sila, yung mga Hudyo. Wala pang New Testament. Sinusulat pa lang. Tayo meron na eh. Tama po ba? Kaya kung ikukumpara natin yung buhay natin sa kanila, wag yung present time, kundi yung time nila noong first century. Ano ba yung nasa isip nitong mga tao sa panahon ng sumusulat si Pablo? Ang sabi niya, hindi pa kumpleto yung kanilang kaalaman. Alright? 10. But, when that which is perfect is come, pag dumating sabi niya yung perfect, yung kaganapan, then that which is in part shall be done away. So, meron tayong makitang transition dito.
May bahagi na hindi nila alam. Yung hindi nila alam, malalaman nila pag dumating yung perfect, sabi niya. Alright? 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, ano sabi? I put away childish things. Pag dinala mo yan sa physical application, maintindihan natin eh. Hindi pwedeng habang buhay kang isip bata. Yung bang isip bata, masarap kasama? Hindi. Perwisyo sila kuminsan. Sila yung inaaruga mo. Sila yung iniintindi mo. Kasi isip bata eh. Masarap kasama yung became a man kasi sa mismo, aalisin niya yung childish things. Yung ugali ng bata, hindi mo na makita sa kanya. Magiging responsible, magiging mapag-intindi, hindi na inuutusan, di ba? Ganun na yung matured eh. Correct? At hindi niya unahin ang sarili niya, mas unahin niya iba. Tama? Yun ang yung thinking of a man. Pero pag childish, hindi, iiyak yan, magwawala, hindi mabigyan ng candy, nagwawala yan, di ba? Ganun yung isip bata. Ang sabi ni Pablo yon. 12, tinan niyo. For now we see through a glass darkly, during their time, sabi niya, now we, the first century people, we see through a glass darkly. Malabo pa sa paningin nila lahat yan. But then, face to face, now I know in part. During their time, hindi pa kumpleto po yung revelation sa kanila. Hindi pa nila naunawaan ng buo. But then, shall I know even as also I am known. Because ang tinatanggap nila mainly is what? Milk at yung first principles. Kaya 13, tinan nyo, sa 13. Pag nakuha po yung perfect things, ibubunga po ito. Those three things that will abide forever, ang sabi niya, faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Dadating po yung tatlo na yan, hindi po dumadating na automatic sa tao. Dumadating po yan according to what you are receiving po ayon sa sinasabi ng Diyos na sinasabi niyang perfect things. Papasok po dyan ang lahat ng aspeto ng buhay natin. Yung relationship ng mag-asawa. Yung relationship ng anak sa mag-asawa. Pag nag-rule po ang salita ng Diyos sa isang tahanan, that family abides forever, ang sabi niya. At ang nagbabind po dyan, walang iba, kundi yung salita ng Diyos. Tama po? That is why, pero pag ang focus ay yun pa rin first principles, di maintindihan yan. Nandun pa rin sa isip po ng pagiging bata ang lahat ng bagay na yan. Now, tingnan niyo po ulit. 1 Corinthians 13:10. Gusto ko po makita po niyo yung definition at yung identity na sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Ano ba talaga yon? Hindi yung sa akin, kundi nakasulat. Sapagkat ito po yung salita ng Diyos. Sabi niya, but then that which is perfect is come, then that which is in part shall be what? Done away. So may sinasabi yung Bible na perfect na darating at merong in part na mawawala. Ano yun? Hebrews 8:13. In that he saith, a new covenant he hath made the first old. Not that which decayeth and waxeth old is ready to what? To vanish away. So, ito pong binabasa natin, ito po yung bumubuo sa buong Biblia. Yung Old Covenant at saka yung New Covenant. Mahalaga po ito. Tingnan niyo po maigi. Yung sinasabi po dyan na New at Old Covenant, saan po nag-umpisa yan? Kamukha ng aking pinakita ko last time, nag-umpisa po yan sa Genesis 12 at saka sa Genesis 15. Ang Genesis 12, ito po yung Old Covenant.
Kasi dumating po yung New Covenant. Hindi ka kasama sa Old Covenant kasi ang covenant na ito ay para lang sa physical, biological na lahi ni Abraham at yung nga po yung bansang Israel. Kung hindi ka kasama sa 12 tribo ng Israel, wala ka dito. Ito ay para lang sa bansang Israel. Ito po ay physical. Ito po yung promise na physical sa Israel. Ito Genesis 12, 1 hanggang 3 po. Ito maigi po. Binibigyan ko po kayo ng insight ng laman ng Biblia para kayo mismo po maging estudyante ng Bible at kahit sino makaos ninyo, pwede kayong mag-share ng bagay na ito. Now the Lord had said unto him, get thee out of thy country and from thy kindred unto a land. Specific land. Meron pinangako na land sa kanya. Okay? Yung land. Ito po yung kanilang promise. Inutusan si Abraham, umalis ka sa lugar na yan, pumunta ka dito sa iyong lupang ipinangako kasi sa panahon po na yun, naging idolatrous po yung mga tao, sumaba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Ang pinili lang ng Diyos si Abraham. Umalis ka sa kamag-anak mo, iwanan mo yung mga kaibigan mo, iwanan mo yung bayan mo, lumayas ka dyan kasi mga idolatrous lahat yan. Huwag ka magsasama ng kamag-anak. Sinabi ng Diyos, tinan nyo, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Doon sa bansa po ng Mesopotamia sila dati, doon sa Babylon. At sa iyong mga kamag-anak, iwanan mong, sabi niya. At sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pa sa lupain ituturo ko sa iyo. Bakit pinaiwanan silang lahat? Kasi mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yung buong angkan, buong bansa at taong kausap niya. Hinihiwalay po si Abraham. At gagawin kitang isang malaking bansa. Ayun po yung Israel. Si Abraham nagkaanak si Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob nagkaroon po ng 12 anak. Yun po yung bumuo ng 12 tribo ng Israel. Yun po yung fulfillment. Ano pa? At ikaw ay aking pagpapalain. So sa madaling salita, yan pong bansang Israel, pumaroon sa pangakong lupa. Okay, pansinin nyo. Yung pangako po ng Diyos, napaka-faithful po ng Panginoon. Sa aking sariling buhay po, wala akong pwede isumbat sa Diyos eh. Meron pa ba kayo? Lahat ng bagay na kailangan ko binibigyan ng Diyos talaga, on time. Wala po akong maraming pera, pero maraming pera yung Diyos. Akala na iba mayaman ako. Hindi, mayaman yung aking ama. Maraming pera sa bangko, wala. Yung bangko ko nasa langit. Pag kailangan ko, lalabas. By faith yun. Minsan wala ka nakikita, pero Panginoon, pambira, saan ako pupunta, Panginoon, kailangan ko ito. May dadating. Ganon. Pero pag hinanapan mo kung bangka ko, wala akong ganon karami. Nabubuhay sa wala akong ari-arian. Yung ari-arian ko nasa Panginoon lahat. Sarap ang buhay ng gano'n, no? Pero nakakatakot. Pero anyway, nabuhay naman. 63 na ako eh. Buhay na ako. May mga anak ko, okay na rin sila. Di ba? Pero nung tinitingnan ko yung buhay namin noon, ako po, alam nyo, konting marites sa buhay ko. Ako po, hindi ako mabuting tao. Kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, hindi nyo ako papakinggan. Ayaw nyo akong makasama. Masamang tao po ako. Opo, hindi ako mabuting tao. Kamumuhian mo ko kung kilala mo ako noon. Pero nung nakilala ko po yung Panginoon, pambira, sabi ko, ito pala. Nabago po yung thinking. Yung lahat po ng bagay ng kadiliman sa mundo, nakita ko na po yun. Pero nakilala ko po yung Panginoon and sa pag-aaral ng Biblia, nagbago po yung laman ng isip. Hanggang dumating sa puntong sinuko ko na lahat, nagsuko kami sa mission work ng family ko, binenta po namin yung bahay namin maliit. Wala po kami supporter. Nag-mission kami sa Ilocos. 4 na anak ko po. 4. Yung perang natitira, ginamit ko sa negosyo. 3 araw ako nagtitinda ng kung ano-ano. 4 na araw, nag-mission sa mga bundok, nag-house to house. Pero alam nyo, binuhay kami ng Diyos. Buhay kami ngayon. 63 na, yung mga anak ko, may kanya-kanyang buhay na sila. Yung mga nagsasabing, si brother doon ka, by grace, napaka, ano yan, pwede ka na gumawa ng kasalanan.
Masamang isip yon. Pag nakita mo yung biyaya ng Diyos, yung maisip mo, kunyari, may problema ka, wala ka nang matakbuhan, may taong, sige, tutulungan kita. Walang kapalit. Binayaran lahat ng problema mo. Peperwisin mo ba yung tumulong sa'yo? O tatanaw ka ng utang na loob sa kanya? At gusto mong gantihan siya ng maganda? Ganun po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Wala tayong pag-asa, alipin tayo ng kasalanan, kahit anong gawin mo, nakalubog ka sa kasalanan, pero dahil sa kabutihan niya, nag-offer siya ng tulong sa iyo. Binayaran ko lahat ng utang mo. Ano igaganti mo? Pwede na palang gawa ng kasalanan. Masamang uri ng isip yon. Yung kasalanan mo, yung nagpapako sa kanya. Gusto mo ipako ulit siya? Mali yun. Dapat ang isip mo, paglilingkuran ko siya. Utang na loob ko yung buhay ko sa kanya. Di ba ganon? Dapat ganon. Yun ang sabi ni Pablo eh. Pero ganon pa man, di po ako maluwag. Ako pa stricto. Sa pamilya po, stricto ako eh. Yung anak ko po babae, 3. Ang rule ko po sa mga anak kong babae noon, magbo-boyfriend kayo at mag-aasawa at age of 25. Mag-aaral muna kayo, konting tulong sa magulang, tsaka kayo mag-asawa. Kaya pagdating po ng 25 sa amin, overstaying ka na anak. Mag-asawa ka na. May nanliligaw nga sa anak ko, nagpaalam sa akin eh. Brother Ray, Pastor po yung Pastor Ray, pwede bang ligawan si ganito? 20 pa lang. 20 pa lang eh. Maghintay ka ng 5 years. Pagdating ng 25, pwede na ka ako. Atras siya. Misa meron ding doon bumiligaw. 18 years old lang eh. Sabi ko sa nanliligaw, pakakasalan mo na ba sa ngayon pag sinagot ka? Kasalan na agad ang usapan. Atras. Iba, magyaya ng date. Pwede po kami mag-date? Okay, sama ko. Kain tayo sa Jollibee, sa sine. Okay, sama ko. Iba ba kayo ka sine? Ganun po ako sa family. Sasabihin mo, galaw ka, di, kumpara natin yung higpit ko sa pamilya ko. Ganon. Pero alam mo yung kaligtasan. Ganon po siya. Kasi nga, iniingatan po natin mga anak natin. Alam niyo kung bakit? Kasi pagtanda ko, ayoko nang problemahin kayo. Diba? Ayoko na. Kaya pag nag-asawa kayo, dapat sigurado na yan. Para ibibigay sa akin, apo na lang. Ayoko nang problema niyo buhay niyo. So, praise God. Ganun po, kanya-kanya silang buhay. Ako, 63 po ko. Sabi ko sa Panginoon, 60 Panginoon, pwede na ako mawala. Sabi ko, beyond 60, bonus pa. Ito, blessing ngayon, parang nabuhay ako uli. Nung nakita ko kahapon, para akong na-resurrect. Kasi, yung gospel of Christ nakuha ng mga young people, matindi po yan, hindi na mawawala sa kanila yan. At ako, blessing na sa akin yon. Okay, now, so, kaya ang sabi po doon, balik natin Hebrews 8:13. Yung Old Testament po, hindi tayo kasama dyan. Yung Old Covenant. Okay? Okay. So, pinangako po dyan yung nation at yung land. Ito pong pangako ng Diyos kay Abraham, tinupad niya. Natupad na, kaya huwag ka na maghanap ng ituto pa rin pa uli yung pangako sa Israel. Hindi po, tingnan nyo, Joshua 21 verse 43. Tinupad na po yan eh. Yung land of Israel, binigay na yan. Ayun o. And the Lord gave, future or past tense? Binigay na eh. Unto Israel, the what? All the land. Which He sware to give unto their fathers. Yung pinangako niya mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at dumating sa puntong nakapasok sila doon. And they possess it, past tense, and dwelt therein. Tinirahan na nila. Natirahan nila yung pinangakong lupa. 44. And the Lord gave, past tense na naman, ba't dadali mo sa napakahabang future niya nung sinasabi ni Joshua? Gave them rest roundabout. Pag sinabing rest roundabout, yun po yung security na sa panahon na yun, walang ibang kingdom o bansa ang gumulo sa kanila. Nung nakapasok po sila sa promised land, by maybe around
800 or 900 BC po, I'm not sure po, pero malapit lang doon. Wala pong ibang kingdom na umangat except yung kingdom po ni Solomon. And sabi doon, according to all that he sware, inulit na naman, ayon sa ipinangako niya mula kay Abraham. And there stood not a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hands. Sila po yung naghari sa time na yon. Yung pong kingdom ni Solomon, wala pong ibang kingdom ang umangat, wala siyang kaaway. 45. Tignan nyo, there failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. Sa Tagalog, tignan nyo. Kaya po ilalagay natin sa tamang pananaw o perspective yung pananampalataya natin, hindi po sa nanonood sa TV, hindi nakikita sa mga kung ano, kundi nakalagay sa Biblia. Mas safe po yun. Sa gayoy, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon. Yung po yung pangako sa Genesis 12 na nangyari sa kanilang pagpasok po sa Promised Land. 44. At binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot. Yung mga bansa po doon, walang magawa. Ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang at walang tumayong isang lalaki sa lahat ng kanilang mga kaaway sa harap nila, ibinigay ng Panginoon ng lahat nilang mga kaaway sa kanilang kamay. Sila yung naghahari at that time. 45. Walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel. Lahat ay mangyayari pa? Nangyari na. Pag binasa niyo po yung Biblia, ito po yung panahon ng pagpasok ng mga Israelita, yung mga anak po ng mga namatay ng mga Israelita nakapasok lang doon sa panahon ng Joshua at ni Caleb. Ito po yung panahon ng mga judges, panahon ni King Saul, ni David, ni Solomon. Hanggang na-divide ang kingdom. Bakit na-divide? Dahil pagdating kay Solomon, sumamba po sila ng mga Diyos-Diyosan, dito po sila nag-aalay dun sa Gehenna, sa labas ng Jerusalem, ng mga batang, lalaki at babae, buhay, inilalagay sa kamay na napakataas na ribulto ni Moloch, na bakal ang kamay, at inaapuyan yun mula paa, magbabagay yun, ilalagay yung bata dun buhay. At habang umiiyak ang mga bata, nagpapatugtog ng drums para hindi marinig ang ingay ng iyak ng mga bata. Ginagawa po nila yun doon sa labas ng Jerusalem, ang tawag po ay Gehenna, the Valley of Hinnom. Dahil sa ginawa nila na yon, nagalit ang Diyos, nahati ang kingdom, sila'y nag-away-away hanggang mawala. Ang ginawa ng Diyos, pinarusahan sila, nawasak po yung Promised Land. Dumating yung Babylonian Empire, ito na may yung dream ni Nebuchadnezzar, history po yan, Babylonian Empire, the Medo-Persian Empire, the Greek Empire, until dumating ang Roman Empire. Kaya ako po'y amazed sa Bible kasi kinumpare ko po sa history, accurate ang kasaysayan nito. Wala akong nakitang aklat sa mundong ito na ganyan po ang quality na yung lahat ng prophecy po, precise, accurate yung kanyang fulfillment. Wala ka na makitang ganon. Kaya may nagtanong one time dito si Elieta sa chat, Brother Ray, bakit naging Christian ka, ba't hindi ka naging Buddhist? Number one, I believe the Bible. Ba't hindi ako naging Muslim? Because there is no other book na kamukha ng Bible na may prophecy. The test ng inspiration, ano man ang pinapaniwalaan mo, ang testing is prophecy. Tingnan mo ang Quran. Meron bang prophecy ang Quran? Wala. Ang Buddhist, ang Bhagavad Gita, lahat ng writings na aklat sa mundo ito, meron ba silang prophecy? Wala. Pag merong prophecy at hindi natupad, hindi totoo yan. Pero the Bible po, pambihira, you study yung prophecy, tingnan nyo yung precision po ng lahat ng fulfillment on the dot. Natupad lahat ang prophecy. Kaya no one can take away my belief sa Bible ito kasi pag wala yung Bible, umuwi na tayo. Magbobola na lang tayo dito, manood na lang tayo ng mga concert at ano.
Pero hindi. We are talking of a supernatural book na binigyan ng Diyos for us to receive, for us to learn and be blessed kung ano nakikita dyan. Right. So, lahat po ng history na yan, dito naganap yan until they were taken out of the book. Bakit? Kasi yung pong blessing nila under the Old Covenant, merong condition ng if they will be obedient, God will bless them. But if they will violate the contract, merong corresponding curse, consequence. Ang consequence ng curse number 1 po, tribulation. Ang tribulation po hindi para sa lahat, para sa kanila. Tingnan yung Jeremiah 30 verse 7. Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, dadanasin po nila yung tribulation. Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of what? Jacob's trouble po ang tribulation period. Not to all people, but he shall be saved out of it, sabi niya. Kaliwanag yung sinabi niya. Ba't dadali mo sa panahon natin yan? So, consequence. So lahat po, pag binasa niyo po, may time po pag-aaralan natin. Pababasa ko po isa-isa sa inyo nakasulat, direct po sa Israel yan. May time po naganap lahat yan, nawala sila sa promised land. Lahat po ng promise ay forfeited. Parang sa bangko, maglulong ka ng kotse. Pirma. Merong maliliit na sulat sa gilid Hindi mo binabasa yon. Di ba? Pag di nakabayad ng 2-3 months, anong mangyari sa kotse mo? Wala na. Ganun po ito. May contract sila sa Diyos, conditioned upon obedience or disobedience, and they disobeyed, forfeited lahat ng physical promise. Yan po ang Old Covenant physical promise. So what happened? Wala. Applied ngayon itong heavenly promise. Genesis 15 po, tinan nyo. 15:6. Pinapakita ko po sa inyo how blessed we are. How blessed we are because ang ating time, blessing and program is heavenly, not earthly. And he brought him forth abroad, sa labas, and said, look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Alright. Dito sa 15, ang seed na tinutukoy is heavenly, classified as stars. While dito sa Old Testament is earthly and physical. Pag earthly talaga, confined lang yan sa sa isang bloodline. Lahi ang pinag-uusapan dyan ang pangako kay Abraham sa lahi ni Abraham, physically, hindi tayo pwede maging lahi ni Abraham. Tama? Hahanapan ka ng DNA Ngayon, mag-abroad daw. Sa Canada yata ngayon, pag nag-abroad ka, pag may bata, kailangan may DNA ka na talagang pamag-anak mo. Sa physical yon. Pero pagdating po sa heavenly covenant, sino yung mediator ng heavenly covenant? Sino? You have this. The Lord Jesus Christ. Tingnan nyo, Galatians 3:16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not unto seeds plural, as of many, hindi yon, hindi promise na tinutukoy na ito sa Old Covenant, but as of one, and to thy seed, which is who? Christ. So this is a different thing. Ito, sinabi niyo kay Abraham at ang fulfillment na kay Moses. Tama? Si Moses ang mediator sa kanila. Pero dito, ang sabi niya, dinirekta niya, si Kristo. What promise? Promise that concerns the heavenly promise. Nung natapos po yung physical promise, nang dumating po itong heavenly promise na new covenant, o dun po tinawag ngayon na ito ay Old covenant. Alright? Kasi dumating na yung new covenant. Alright. Nakuha po natin? Kaya lang, gusto kong makita nyo po,
Dito po sa seed ni Christ, na lahi ni Abraham, hindi na physical. Tingnan nyo, ito po yung sinasabi ni Pablo. Sino ba yung lahi ni Abraham concerning Christ? Galatians chapter 3, verse 28 and 29. Tingnan nyo po maigi. There is neither Jew nor Greek. Wala nang race of man. Wala nang lahi ng tao kung anong bansa siya. There is neither bond nor free. Wala nang status in life. Wala na. There is neither male nor female. Wala rin babae at lalaki. Wala nang gender. For ye are all one. Kailangan mahalaga po yung in. Dapat you are in. You are all one in Christ Jesus. The question is, paano ka mapapasok kay Kristo? You ought to be born in the family of Christ. And that is through the gospel, di ba? Tingnan yung 29. If ye be Christ, pag-aari ka ni Kristo, then are ye what? Abraham's seed and heirs according to the promise. Sino yung seed ni Abraham ngayon? Yun na kay Kristo. Regardless of race, regardless of gender, if you believe the gospel, merong new creature, and that creature is the spiritual man, at yun ang kinilalang seed of Abraham. Physical ba yun? No. The spiritual seed, heavenly. Sino yun? Yun po yung mga member ng body of Christ. Yun po member ng body of Christ. Yan po. Kung ikaw ay nanampalatay kay Kristo, sangkap ka ng katawan ni Kristo. Isinilang ka sa Espiritu. Kaya in John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Born of water, born of Spirit, born of the flesh, born of the Spirit. 2 beses kang pinanganak. Kung ikaw ay unbeliever, 2 beses ka rin mamamatay. Pero kung 2 beses ka pinanganak, nanampalatay kay Kristo, minsan ka lang mamamatay. Because you have an eternal life through Jesus Christ. And you will never die, ang sabi ng Panginoon. Pansinin niyo, from 30 to 70 AD, parehong umiiral. Tama? Parehong nag-e-exist. Bakit? Kasi, sa time na ito, nandoon pa yung, ano yan? Physical temple. Nandoon pa yung Aaronic priesthood. Nandoon pa yung mga sacrifices. They're still observing the 613 laws. Kung ikaw ang Hudyo, maintindihan ba yung ginawa ni Kristo? No. Kasi, dito ka nakatingin. Ilalagay mo yung sarili mo sa isip ng nagbabasa ng First Testament. Hindi mo alam yung naganap sa New Covenant. Walang nakakaalam. Kaya, si Peter, Acts 10, nag-observe pa ng ano? Ng law. Tingnan niyo Acts 10. Kaya maraming relihiyon, pag hindi nakita yan, sumusunod pa sa law bilang kaligtasan. At sinabi niya sa kanila, ni Peter, kila Cornelius, nalalaman ninyo na hindi matwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa ibang taga-ibang bansa, yan ng Gentile. Bawal silang kumausap ng Gentile. At gayon nga, pinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao'y huwag kong tawaging marumi o krumaldumal. Sapagkat, yung larawan po ng Gentiles sa Old Covenant, marumi tayo. Kaya pinakita yung mga pagkain nga ayaw kainin eh. Kaya sila bawal kumausap sa Gentile. Acts chapter 10 na, yung pa yung nasa isip ni Peter. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung New Covenant. Hindi pa. Ganon din po yung mga nasa Jerusalem. Yung mga apostol sa Jerusalem, tinan nyo. Acts 21:17. Alright, dumating sa Jerusalem, 18. Next verse.
Sinalubong sila si Pablo, si James, yung kapatid ng Panginoon sa laman, yung half-brother niya, at lahat ng mga apostles, 19. Ano sabi? At nang sila'y sinaysay, 20. Anong sabi ni James? Ayan. At sila ng kanilang marinig yaon ay niluwalhati ang Diyos at sa kanya'y sinabi nila, nakita mo na kapatid kung ilang libo-libong mga Hudyo ang nagsisampalataya. At silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. They're still observing the law. Acts 21 na. O di tama yung obserbasyon natin. Na dahil umiiral pa yung kaisipan ng Old Covenant, dahil naririto pa yung mga ito, nagaganap, ang isip nila, ito pa rin. Ano lang pinaniwalaan nila? Na si Kristo ang tunay na anak ng Diyos dahil sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pero labas doon, wala na silang alam. Hindi nila alam yung alam natin sa Gospel of Christ ngayon, yung sin, yung redemption, yung justification, hindi nila alam. Itong unawa po na ito, itong unawa ng New Covenant, kanino ibinigay ito? Kay Paul. Sa ibang pag-aaral po, pakita ko sa inyo, mula Acts 9 hanggang sa dulo po, unti-unting pinapaalam kay Pablo yung revelation tungkol po sa New Covenant. Pero yung mga ibang apostol, ang alam po ito. Dito po ang usapan dito, andito yung usapan ng tribulation, ng 666, ng Antichrist, ng end of the world, rapture, sinasabing rapture, pero hindi, wala sa Bible yon, yung hell, yung impyerno, yung Satan, yung evil spirits, yung mga demonyo, lahat po, yan ang mababasa dito. Dito lang po mababasa yon. Ang kausap sino? Hudyo. Natapos ba yan? Abay, bakit meron tayong date na 70 AD? O balikan mo yung kasaysayan. Kaya nga po napakaganda ng prophecy. Ang prophecy, mawawasak ang temple. Ano sabi ng Matthew 24, verse 1 po, tinan nyo. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to see him the buildings of the temple. Sinabi, ito yung temple. Tingnan nyo, ang sabi ng Panginoon, kausap mga apostol. Verse 2. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Hindi tayo kasama doon, ha? Wala tayo doon. Yung nakakakita sa temple, which are the apostles. Nakita niyo ba yung temple na ito? Verily, I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ano sabi niya? Mawawasak ang temple na ito. Okay lang, nawasak yan. The same generation. Ang generation po sa Bible, when you say one generation, equal po yun ng 40 years. Yung generation of the Israelite na lumabas hanggang pumasok sa Promised Land is one generation of 40 years. Another generation, and from 30 to 70 AD, one generation. Yung henerasyon po nila nang sabing, tingnan nyo, mawawasak yung temple na ito. Kailan na-destroy ang temple? Balikan, i-google nyo. Destruction of the temple ng Jerusalem. I-google nyo. Saan lalabas? 70 AD. Ano nangyari nung 70 AD? Una, nawasak yung temple. Alam nyo, nung sinabi ng Panginoon na mawawasak ang temple, nagulat yung mga Hudyo. Bakit? Tinan yung 3. Ang tanong agad ito. Ayun sa Tagalog nga. Nung sinabing mawawasak ang temple, ano yung tanong ng mga Hudyo? At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibot, nagsilapit sa kanya ng bukod, ang mga alagad, ay nagsipagsabi, sabihin mo sa amin, number 1, kailan mangyayari ang mga bagay na sinabi mo? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Sanlibutan nino? Natin? Hindi, sila.
Bakit? Kasi ang mundo po nila, yung temple. Pag nakita nyo, paano ba nating maunawa po yung temple na yan? Kunyari, ito po yung temple. Ito yung temple of God. Ang kongregasyon po na Israel, yung 12 tribo, yung 3 tribo, nakasentro po sa kanilang tahanan yung temple. Buong buhay po ng bansang Israel ng 12 tribes, umiikot lang po ang buhay nila dito sa temple. Kung mawawala yung temple na yan, nagunaw yung mundo nila. Ang mundo nila, yung temple. Kaya nung sinabing mawawasan ang temple, ang tanong huli, ano ang katapusan ng mundo? Mundo nila. Hindi mundo natin. Di ba may sino ba yung narinig ko ano yung expression niya nung pinapanood niyo si Leo, Marcos Manota. Nung nakulong daw siya, nagunaw daw yung kanyang mundo. Expression yun eh. Yung mga taong malaking problema, para kung pinagtakluban ng langit at lupa. Expression yun. Di ba ba? Alright. So, ito po ang nangyari. Bakit 70 AD? Nawala po lahat ng elemento ng Old Covenant. Nawala yung temple. O natural, mawawala na rin yung sacrifice ng hayop. Natural, mawawala na rin yung priesthood. Yung city of Jerusalem, nawasak na rin. Bakit? Kasi sa New Covenant, iba na. Ang Jerusalem sa Covenant, ano na? Heavenly. Tingnan niyo, Galatians 4:26. Galatians 4:26. Ngunit ang Jerusalem na nasaan? Itaas. Sa panahon na ito, ang Jerusalem na tinitingnan ng mga apostol, hindi na yung nasa lupa, kundi yung nasa taas. Sa English nga, but Jerusalem, which is nasaan? Above, which is free, which is the mother of us all. Sino yung us all? The believers, the Christians. Ang nakay Kristo, wala ka ng koneksyon sa bagay ng lupa. Ang connection mo ay nandun sa heavenly. Kaya tinan niyo yung 28. Tinan niyo. Nagdalawang distinction na yung Israel dyan eh. 29. Yan. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. Within Israel, may mga taong pinanganak sa espiritu na ngayon. At kalaban sila nung physical Jews. Kasi, ang Hudyo na sa panahon na ito, eto na, Romans 2:28. Tignan niyo maigi po. Ito po, kanyang define kung sino talaga yung Hudyo. Alam niyo ba ngayon, merong ongoing debate ngayon dahil dinidefine nila, ano nga ba yung Hudyo? What is a Jew? Pag tinanong mo yung present possessor ng modern Israel, sila raw yung Hudyo. Jew as a nation. Pag tinanong mo yung mga Orthodox Jews, the religious crowd, ay hindi, kami yun. Pag sinabing Hudyo, ang sabi niya, you ought to follow the 613 laws. Kung ikaw ay Hudyo, you are bound to it, ang sabi niya. Tanong, si Netanyahu ba, yung bang Hudyo sa Israel, ina-observe ba yung 613 laws? Nakalagay doon, don't covet, do not kill. Yun ang ginagawa ngayon ng modern Israel. So, it's an ongoing debate. Ang Bible ngayon, sino yung Hudyo? Ito ngayon yung Hudyo na kilala ng Diyos. For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. Sino? 29. But he is a Jew which is one inwardly. And circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Question, sino yan? Sino yung circumcision na yan? O tinan nyo, Colossians 2:11. Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw yan. Yan. In whom also ye are circumcised with the what? Circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the what? Circumcision of Christ. Ano yung circumcision of Christ? Pag sinabing circumcision, may hinihiwalay, di ba? Pag may
circumcision, operasyon yun eh. Pag merong cesarean, sino na cesarean dito? Pag inopera ka ng doktor, circumcise ka, bakit? Ihiwalay yung baby sa'yo. Correct? Ito po yan. Hiniwalay po yung flesh doon sa resurrected Christ. The same with us. Yung flesh natin, kasi sinabing, you have the circumcision of Christ, your flesh is already crucified, died, buried. But there is the light, resurrected Christ, which is your inward man, because you believe the script, the gospel. Merong na-born sa'yo na spiritual man and in the mind, the inward man. Kaya, in your body, nirepresent yung circumcision of Christ. Separated yung old man mo, the flesh, sin, buried, but there is the inward man sa'yo, which is representation ng resurrection. Kaya, sino yung circumcision ngayon? Philippians 3, ang sabi ni Paul, 3:3. In the Bible, ikaw yun. Hindi yung nasa Israel, hindi rin yung, for we are the circumcision which worship God in the what? Spirit. Pag sinabing worship God in spirit, you don't need the temple. Kasi ang temple, bawat believers. Ang temple ngayon, portable. Pag naglalakad ka kahit saan, you're the temple of God. When you speak the gospel of Christ, yun po yung water of life. Na sinabi sa John chapter 4, and the water of life will be like a well in their belly. Anyone who listen and hear yung sinasabi mong gospel of Christ, they will receive the water of life. Portable. That's program ng Diyos today. Now, so, what I'm trying to show, ito po yung milk. Ito yung childish things. Satan, pambira. Lahat ng tao, pag gumawa ng kasalanan, kasi sa tanas eh. Sabi, ganyan, kaya ginawa ko. Pambira, very powerful. Natutulog ka na lang, binabantayan ka ba? Di ba? Saan mo nakuha yun? Childish things. Ayan, mga pinoposes ng diablo, mga demonyo. In Jesus' name. Shh. Childish things. Yung impyerno, maraming susunod sa impyerno. May pastor ako nakausap nung sinabi ko yung impyerno, hindi totoo yung alam niyo yung impyerno, hindi totoo yun. Ano? Ano pa ipipreach ko? Ang alam lang i-preach ng mga pastor pa impyerno. Hindi nila maipaliwanag kung ano yung ginawa ni Kristo para sa'yo. Childish things. Wala na tayo doon. Alam niyo po yung judgment, tapos na sa tao. Kailan natapos? 30 AD. Romans 8:3, tinan niyo. Tapos na po yung judgment sa lahat. Ayun for what the law could not do in that it was weak to the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Kaninong sinful flesh? Kay Kristo? Sa atin. Representation natin yan. Anong ginawa? And for sin, condemned sin in the flesh. Past tense o future? Past tense na eh. Tapos na yung judgment ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya ang tingin ng Diyos sa tao ngayon, dalawa na lang. Tingnan nyo, 1 Corinthians 15:22. Whether you like it or not, yan ang kalagayan ng tao. Anumang relihiyon siya. Ano sabi ng 22? For us in Adam, all, declared patay na eh. Even so, in Christ shall all be life. Nasaan ka dyan? Ikaw ba'y na kay Adam pa rin o ikaw ba'y na kay Kristo na? That's a big question. Yan dapat iset. Tapos na po yan. Pastor, ano yung Great White Throne Judgment? Sa Israel po yun, tapos na rin yun. In other topic po, pag-aaralan natin yan. Alam po nyo, ang umiiral pong katotohanan ngayon, natapos po ang Old Covenant kasi nawala na lahat ito. Yung elemento nawala lahat. Nasunog eh. Yung nation nawala. Ano nangyari sa Israel noong 70 AD? 1.1 million according to Josephus died doon sa siege of Jerusalem. Yung remaining 97,000 naging captive po sa Rome, dala-dala ni Titus. Nandun sa Ark of Titus yung sa Rome eh. May drawing pa nga eh. Historical po yun. Nasa ng Israel?
Wala na po. They're gone. Ang tunay na Israel is the body of Christ, the true Israel of God. Kasi yung Israel po is a title. Ang ibig sabihin ng Israel, overcomer. Yun lang yun. Sino overcomer ngayon? The body of Christ. Wala na ito. Tayo yun. And the good thing po, alam niyo, ito na Ephesians 1:3. Kung papaniwalaan niyo po yan, ay naku po, wala ka nang hahanapin pa. Hindi ka maiinggit, hindi ka manghihinayang, kasi eto ka na. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath future or past tense. Blessed ka na. Blessed ka na. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Huwag ka na mainggit sa iba. Blessed ka na. Ng ano? With all spiritual blessings. Where? In heavenly places, pambira in Christ. Hindi ba yan ay sapat na para pag umawit ka, thank you, Lord! Pwede mong express yung pasalamat sa Panginoon. Ikaw yung tunay na pwedeng sumigaw kasi naintindihan mo yun that you are already blessed. Whatever is happening in this world, tandaan nyo, this is a temporary. Anything that glitters is not gold. Ang tunay na gold, yung eternal. Yung mga sa lupa, pansamantala lang yan. Tama, mali. Sabi nga ni Pablo, natutunan niyang nasa ilalim, natutunan niyang nasa itaas. In both cases, I learned to thank God. Kasi meron siyang heavenly vision. Dapat ganon. Habang nabubuhay tayo sa lupa, ang focus natin is the heavenly things. Doon naman tayo uwi eh. Ako po, 63 na eh. Bibilang ka na lang eh. Kaya ganito ako ka-intense magsalita, magturo. Kasi doon ako look forward. Marami rin tayong problema. Sino walang problema? Marami rin. Pero choice mo na lang yan. Kung didibdibin mo yung problema, di bahala ka. Kanin mo pagtitiwala. Di ba? Eh ba, mukhang hukluban na pagka nakita mo. Pero ang pagtiwala mo sa Diyos, yan, bahala ng Panginoon. Gumagawa yung Diyos. Correct? So, after 70 AD, ito po yung nanatili. At lahat ng ito, makita po natin sa writing ni Apostle Paul. And these are addressed po sa Gentiles. May nagtanong sa akin, ano ba hinihintay natin? Ano mang gusto mo? Yung paparating na Kristo, yung Kristong nasa iyo na. Isipin nyo. Ang turo ng marami, dadating daw si Kristo, bababa sa Jerusalem, magtatayo ng temple at doon daw siya uupo. Palagay nyo, makakausap nyo? Makakausap nyo ba? Eh, yung pastor lang na kinukwento ng pastor, hindi niya makausap, may problema kasi marami Amerikanong kausap eh. Si Kristo pa kaya, nandun sa Jerusalem, pupuntahan mo doon? Tama? Eh ngayon, nasa ba si Kristo? Tanong, nasa si Kristo ngayon? Di siya makakibo kasi alam niya, ano sabi ng Bible? Tingnan yung Romans 8:9. But ye are not in the flesh. Thank God. Wala ako sa flesh. Kasi this flesh is bad. Di ba? Nasaan ka? Nasa spiritual. But in the what? In the spirit. Sino yun? Not the flesh. Di ba? Inulit natin illustration. Ito yung mananampalataya. Ito yung flesh mo. Pero, kung believer ka, meron kang inward man. Alin dyan ang in Christ? Ito o ito? Ito. Yung new creature. Ito. Wala na ito. Ito yung nakapako, patay at nakalibing. Not existing in God's sight. Sinong kausap ng Diyos? Ito. The inner man. Tingnan nyo, Ephesians 3:16. Babalikan natin yan. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit, saan? In the inner man. Ang pinalalakas ng Diyos, hindi po yung flesh. Because this flesh is already gone. Sa tingin ng Diyos, wala na yung laman na yan. Ang kausap niya ay yung inner man na nasa ating isipan. Kasi, He keeps on renewing
Binabago niya, hindi yung laman, kundi yung isipan ng tao. Tama ba? Ephesians 4:23, tinan nyo. Kaya ganito po kabold tayo mag-preach kasi nababasa natin. And be renewed in the what? Spirit of your mind. Pag ang isipan mo nakafocus na lang sa physical, ako, kami, ako, parang hindi yan ang binibigyan ng Diyos. Kaya sabi, baguhin mo yung espiritu na yung isipan. Si Kristo ang dapat maitaas. Paano mababagong isipan kung wala ka natututunan? Ang laman niya, yung napapanood mo sa TV, yung nasa mga YouTube, nasa mga vlogger, nasa Facebook. Makita mo dyan yung mukha ni Satanas, makita mo yung mga pinoposes ng Diablo, yung impyerno at lahat. Tinong pastor, totoo ito. Totoo, yan lang nasa isip mo. Hindi mo sinasabi ng Biblia. Mali. Ang pagbabago ng isipan is through the words of Christ. Tingnan nyo, John 6:63. It is the spirit that quickeneth. Anong spirit na yon? The flesh profiteth nothing. Walang pakinabang ang laman. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Paano matatanggap yung spirit na yon, no words? How? Saan papasok yon? Sa tiyan? Sa paa? O dito? Sa mind. Because the new man is in the mind, the inward man. Correct? Kaya kailangan ng learning, ng teaching, growing in knowledge. Kaya sabi niya, let us go unto perfection. At yun po ang trabaho ng regalo ng Diyos sa inyo. Sinong regalo ng Diyos sa inyo? Ephesians 4:11, tinan nyo. And He gave some apostles, prophets, evangelists, and some pastors and teachers. Maraming nagpapakilalang pastor, prophet, apostle, lahat ng yan, teachers. Ang tanong, paano nating malalaman yung totoong binigay ng Diyos? Baka nagpanggap-panggap lang siya. 12. For the perfecting of the saints. Ano yung sabihin? Para lumago yung saints, mga believers. Lumago in the sense na marami kang matutunan sa aklat na ito. Kung gano'n ang ginagawa ng pastor ninyo, love him. Hindi kayo pagpapalit sa isang pinggang pansit. Kamukha ni Esau, nung nakita, di ba si Esau, ikaw yung dapat firstborn, dapat sa yung blessing. Sabi ni Jacob, wise si Jacob, bigyan na lang kita isang pinggang pansit. Ano lang po, joke lang. Ano lang yan, paraphrase. Sabi ni Esau, gutom na nga ako. Sige, sa'yo na nga yan. Ano ba yung blessing na yan? O di, pumayag siya. Kumain siya. O nagpanggap ngayon si Jacob na si Esau. Sa kanya binigay yung blessing. Nako, nung nalaman niya na yung blessing kung ano, umiiyak si Esau. Umiiyak! Sana, di ko na pinagbilihan. Sana. Wala na. Maraming beses po, iiyak na lang tayo. Pero we cannot turn it back. Tama? Pwede namang hindi tayo umiyak kung naging wise lang tayo sa decision. Pero dahil hindi natin ginamit ang wise decision, wala na, iiyak ka na lang. And you cannot take it back anymore. Ay nako, marami po akong experience na gano'n. Sana, I don't know kung kayo meron po. Pero ako meron. Nare-relate ko yung kay Esau. Sayang. Pero wala na. Ako po bilang, alam kong tinawag ko ng Diyos, isa lang nasa isip ko, lumago yung mga nakikinig sa akin. Ministering kasi yan eh. Ang mga nagro-rule po, ang sabi ng in the kingdom, hindi sila yung pinaglilingkuran. Sila yung naglilingkod. Pinapakain ng salita ng Diyos yung mga tao para lumago sila. Nangyayari, hindi eh. Ang pinapakain nila yung pastor eh. Kaya bumubundat ng gusto eh. Kasi inuuto kayo. Papauto naman kayo. Pero once na matutunan yung aklat ng Diyos, alam nyo yun ang uuto at alam nyo yung totoo. Hindi nyo mabibili ng pera yung totoo. Never. Marami nang naranasan sa buhay yan. Nakita na niyo yung faithfulness ng Diyos. Still nakatayo pa sa truth.
Kasi ang naisin lang niya, ipahayag yung katotohanan para lumago ang mananampalataya. Kasi yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Tingnan nyo, 12 uli. For the perfecting of the saints, para ma-equip kayo. Number 2, for the work of the ministry. Ang nais ng Diyos, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo nagiging patotoo ng Diyos. Lahat ng believers, kasi nasa iyo yung katotohanan, nasa iyo yung aklat, nasa iyo yung buhay na walang hanggan, na pwedeng ipahayag sa iba. Ikaw nga yung tree of life Ikaw nga yung temple of God Ngayon kung hindi mo alam yon, wala kang work of the ministry. And lastly, ang sabi niya, for the edifying. Ano yung edifying? I-build, hindi i-destroy. I-build yung alin? Body of Christ. Ano yung body of Christ? The temple, the believers themselves. Lumago sila sa pananampalataya. Lumago sa kaalaman. Maganda ba yon? Maganda kasi yun ang kalooban ng Diyos. 13. Tinan yung 13. Hanggang kailan ginagawa nung kaloob na pastor yun sa inyo? Till we all come in the unity of the faith. Ano yun? And of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Ano yung pastor po? Alam, parang tatay yan. Alam niya kung sino yung bata, alam niya kung sino yung teenager, alam niya kung sino yung matanda. Ang mga baby, wala yan, naglalaro lang yan Yung mga young man, ayan yung mga kala mo, alam na nila lahat. Yung na maturuan. Yung mga man, mga matured na yan. Mga observant yan, pero yan ay mga faithful. Yan yung classification sa church May baby, ayan yung pasaway, patampuhin. Gusto palaging pinapansin. Pag di napansin, nagtatampo, yan, baby yan. Yung mga young man, ayan yung mga akala nyo marunong na sila lahat. Akala alam na nila lahat. Di ba? Ganun mga kabataan ngayon. Pero yung mga matured, ayan, mga tahimik lang yan, pero gumagawa. Yan yung mga faithful sa Panginoon. Yun po yung level. Ang goal natin, lahat, let us go unto perfection. To have a strong church, good family, good life, at tamang pananaw po sa mundo, guided by the truth o katotohanan ng salita ng Diyos. 14 po, tinan niyo. That, sabi niya, we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the what? Pandarayan ng tao. And cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, dayain ang mga tao. Nakakaawa po yung mga tao sa mga churches, dinadaya lang, ginagawa lang palagatasan. Tapos mamaya tatakutin. Yung iba, pinapangalanan pag hindi nagbibigay ng tithes. Ang kapal ng mukha ng pastor yun talaga, grabe. Hindi ka nagpapakain ng tamang doktrina yan, panipera pa yung pipintasan pa yung hindi nagbibigay. May building tayo sa taas, hindi natatapos-tapos kasi brother, hindi ka nagbibigay ng tithes. Kaya tinan mo, may sakit kayo, marami kayong problema, sinusumpa ka ng Diyos kasi hindi ka nagbibigay ng tithes. Ganun po sila katindi magturo. Kung wala ka alam sa Biblia, magbibigay na ako ng tithes, susunod. Kawawa ka naman. Hindi ba yung turo ng Biblia yun? Ganun ba? Wag po, aralin natin lahat yan. I-apply po natin yung critical thinking. Ang term ng education ngayon, ang goal is to have it. Critical thinking mind. Hindi sinabi lahat paniwalaan mo. Tinan mo muna. Ang problema, yung Pilipinas po bagsak. Among the 62 countries, number 60 tayo, kakahiya-hiya naman. Ang mga Pilipino daw ngayon, hindi na raw marunong, wala raw creative thinking. Naku po. Eto, may teacher tayo, hindi mga teacher dito. Alam niyo mangyayari ngayon? Tatambakan na naman kayo ng kung ano-anong mga requirement ng DepEd ngayon. Maraming trabaho na naman kasi hahabulin daw yon. Naku po, kaya kami medyo naglaylo na muna kami sa school kasi maraming trabaho talaga. So, yun po. So, mga kapatid ko, pagtsagaan niyo pong aralin ito kasi ipapakita ko po sa inyo, wala yung Satanas na alam natin. Wala ding impyernong pinapaniwalaan na marami. Hindi po nature ng Diyos. Ibang Diyos po ang pinapakilala pag may impyerno. Di niyo nakita, alam niyo si Alice Guo, yung mayor sa Bamban? Alam niyo ba? Konting okay pa naman.
Alam niyo kung bakit famous sa Bamban yon? Lahat kasi na naging mayor doon, corrupt. Pag nanalo na, wala nang pakialam. Yung mga bata-bata lang linakikinam. Talaga mabubwisit ka naman. Nung dumating yan, bagamat hindi kilala, ay naku po, lahat ng daan, pinasimento. Ang senior citizens, merong allowance na 3,000. Ang mga nag-aaral sa state universities, may monthly allowance. Yung lahat ng daycare center, yung mga aircon, yung mga kwarto, nilagyan ng aircon lahat. Nagtayo siya ng Jollibee tsaka McDonald's doon. Every week may libreng pa Jollibee mga bata. Nagtatayo pa sana ng district hospital kasi walang hospital doon. Kawawa yung mga tao doon. Para lang makapunta sa public hospital, pupunta pa sa malayo. Magtatayo siya. Pagkatapos, yung mga ita, hatid sundo ng bus para makapasok sa eskwelahan. Lahat ng bata, may libre pang school supplies. Aba, tapos palagi pang may medical mission. At siya, maglalakad yun bahay-bahay, nagbibigay ng grocery. Pag nakita naman tayo, nagmamano, pag may bata, kinakarga. Kaya sabi ng mga taga-Bamban, okay na kami mag-probinsya ng China. Kasi hindi na may nakita yan sa mga walang yang politiko dito, sabi nila. Kung kayo nandun. Kaya lang, may isa ng pogo at merong mga kinokonek sa torture. Parang gano'n yung Diyos pinapakilala ng may impyerno. Sabi, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mabiyaya, pero yung pala, sa ilalim ng bahay niya, may sinusunog, tinotorture hanggang kailan? Yun nasa impyerno, hanggang kailan nasusunog? Bata, ilang taon yung bata po, pag namatay at pumunta ron? Yun ang problema. Ibang Diyos po ang pinapakilala. Tsagain niyo po akong pakinggan. Ako po ngayon sa aking estado, ang sarap ng isipan ko. Wala ko iniisip na satanas, wala ko iniisip na multo, wala ko iniisip na manananggal, wala ko iniisip na impyerno. Sarap. Ang iniisip ko lang yung Panginoon. Wala ko iniisip na magugunaw ng mundo, wala ko iniisip na tataka ng Antikristo. Kasi alam kong, dito lahat yun. Nasan ka ba ngayon? Nandito ka eh. 24 na tayo. Samantala yung mga tao dito, pag merong nagkikisay, bumubula ang bibig, pinupasin ng Diablo, palayasin ng demonyo. Yung pala, epileptic, may sakit lang. Yung pala, lunatic lang, may tama sa isip. Yung pala, sa palsy, sa brain. Kaya dumating pa noon, ginagamot. Basahin niyo yung Biblia niyo. Every time na siya'y nagpapalayas ng Diablo, kasama yung healing ng lunatic at saka palsy. Way back sa time na yan, di pa nila alam yun. Kaya ang mga tao doon superstitious. Pag may nakita ka, pinupos demonyo yan. Alam niyo kung bakit? Ang Israel po sa time na ito, yung frequent place, yung Capernaum, nandun po sa northern part. Malapit po yun sa mga pagan nations na ang isip nila talaga superstitious. Na-impluensyahan sila. Plus yung Babylon. Ang dami ng pronouncement sa Bible, walang kalaban ng Diyos. Anong klaseng Diyos yan kung may kaaway siya? Sabi ng Panginoon, a kingdom cannot be divided. Basahin Matthew 12. Walang division sa kingdom. Siya lang yung nag-rule. Masarap ang maintindihan. Tama? Kung minsan, yung mga nakikita nyo mga kunono, imagination, nakakita ko na white lady. Saan? Ang dami. Yan, may bantay yung China. Ba't di natin tawagin lahat ng mga yan? Mga aswang, mga manananggal, mga kukulam, silang harap natin dyan. Di ba? Di ba? Wala naman eh. So, I'm just telling you po, yung way of thinking, nung nababasa natin sa Bible, iba ngayon. Ngayon po may Google na eh. May AI na nga eh. Di ba? Kaya, pag nag-aaral tayo, ilalagay natin isip natin sa isipan at panahon ng tao na yon. Ganun pa ba ngayon? Hindi na. That's the way to read and study. Alisin nyo na sa isip nyo yung mga pananakot lang po na maraming pastor ngayon yan. Para manatili.